Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng mga hair treatments na meron ngayon available sa atin. And for this episode, we're going to compare keratin treatment and rebonding. So ano nga ba pinagkaiba ng dalawa? Kung gusto nyo malaman, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So alam ko, marami sa inyo medyo nako-confuse na rin sa dami ng mga lumalabas na iba't ibang klaseng treatment sa market ngayon. So ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba ang pinagkaiba ng keratin or keratin treatment at ng rebonding. So let's talk about first what they are. Let's start first with the keratin treatment. So maraming keratin treatment na available ngayon and some of those tinatawag na Brazilian blowout. So ang Brazilian blowout is also a type of keratin treatment. However, yung mga Brazilian blowout natin, most of them have formaldehyde. So meron din tayong mga keratin treatment na wala rin namang formaldehyde, just like our keratin treatment by Oh My Lolly. Ang keratin kasi is a type of protein. So ang hair natin, kapag ito ay nadadamage, nagko-color, nagbe-bleach, and kapag nagsistyle tayo ng hair, nawawala or nasistrip off yung protein sa ating hair. Kaya ito nagiging buhaghag, dry, at mukhang damage. So kapag kulang ng protein ng inyong hair, kailangan mo ng keratin treatment para ma-replenish yung nawalang protein. By definition, ang keratin treatment uses keratin to defrizz hair and replenish hair's keratin for stronger and smoother hair. Ano naman ang rebonding? Pag sinabi naman nating rebonding, it's a chemical process. So may ginagawa sila sa buhok mo para, kunwari, kulot ka or wavy yung buhok mo, or nire-reconstruct niya yung mga hiblan ng hair mo. Kaya nga, di ba, nagiging stretchy yung buhok kapag nire-rebond bago siya pinaplansya kasi tinatanggal niya yung normal na curl pattern mo and then paplansyahin niya ito para maging pin straight. So by definition, rebonding uses chemicals to break the natural structure of your hair to make it straight and smooth. Ano nagagawa ng keratin at ng rebonding sa inyong buhok? So kapag gumamit ka ng keratin, magiging less frizzy ang iyong buhok, magiging more manageable ito, at magiging smooth. Kapag naman gumamit ka ng rebond, lahat ng nalagyan ng rebonding cream ay magiging super straight, as in 100% bagsak straight. Gaano katagal nagtatagal ang mga treatments na ganito? For keratin treatments or Brazilian blowouts, nagtatagal siya ng mga 3 to 6 months depende sa inyong aftercare. So kung ikaw ay lagi nagsha-shampoo ng buhok from roots to tips na hindi naman dapat sa scalp lang tayo nagsha-shampoo, ang mangyayari, mas napapabilis nito yung pag-fade ng effect nung treatment or nung keratin treatment sa inyong hair. Kasi syempre, ini-strip off mo na naman yung protein na nilagay mo na sa buhok mo dahil sa mga products na ina-apply mo. So kung gusto mo magtagal ng up to 6 months ang inyong keratin treatment, dapat maganda ang inyong hair care routine. For rebonding naman, tumatagal din naman siya ng up to 6 months. Actually, hindi naman kasi nawawala yung pagkatuwid ng buhok sa rebonding, unlike sa keratin na unti-unti siya or parang nagfe-fade siya gradually. So kapag ikaw ay nagpa-rebond, ang nangyayari, syempre, tumutubo lang naman yung buhok mo. So yung regrowth part mo is yan yung part na kulot na uli, lalo na kung kulot ka or wavy. And then yung the rest, tuwid pa rin yan, lahat ng na-applyan dati ng rebond. So ngayon, na alam nyo na yung major difference ng dalawa, alin nga ba ang mas gusto nyo? Kung ikaw ay wavy or curly, na ayaw mo naman mawala yung pagkakulot ng buhok mo, gusto mo lang less buhaghag, go for a keratin treatment. Pero kung gusto mo naman na less talaga na mag-manage ng hair and gusto mo tuwid na tuwid talaga yung buhok mo na kahit paglabas mo na ng shower, di mo na kailangang style pa, then go for rebonding. Ang major cons lang na nakikita ko sa dalawa is kapag nagtagal kasi ang rebond, pangit yung tubo ng buhok mo, yun yung nagkakaroon ng bewang sa buhok bago yung tuwid na part. So, kitang-kita yung difference ng inyong natural hair, lalo na kung ikaw ay super kulot, para
para siyang magiging makapal dito and then tuwid yung ilalim. For keratin treatment naman, gradual siya na nagfe-fade ng effect. So, kung hindi ka naman dun sa pagpapatuwid at gusto mo lang ng anti-buhaghag, mas okay na mag-keratin treatment ka. Though yun nga, mas mabilis siyang nagfe-fade, so kailangan mo siyang ulitin ng process. So, that's it for this video. I hope na meron kayong natutunan dito sa video na ito, and gagawa pa ako ng part 2 para i-compare naman natin yung iba pang mga treatments na available sa market natin, especially dito sa Pilipinas. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below, and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!